mga mare! Hindi nga kami agad tumayo kanina dahil walang pasok yung panganay ko. At saka lampas alas 6 na nga talagang nagising yung baby namin. At tignan nyo naman, nakataas pa talaga yung kamay niya. Tamad na tamad. Medyo napuyat nga ako sa batang to. Paano ba naman bawat isang oras ay nagigising siya kagabi? Ngayong umaga na lang talaga napasarap yung tulog niya. Hindi na ako inantok. Tignan nyo naman yung Papa Choy, antok na antok din. Ang sarap-sarap ng tulog niya. Kahit nahulog na yung electric fan sa tabi niya, wala siyang pakialam. Late na kasi siyang nakauwi kagabi mga mare, kaya yan puyat na puyat. Pag talaga bagong gising kami mga mare, tingnan nyo naman sabog na sabog yung mga boteng pinaggamitan namin. Dahil nga pag gising-gising siya kagabi, ayaw niyang dumedi ng madami, nakatatlo lang kami. Kasama pa mo niyang tumingin, akala mo naman ginising ko siya. Bago nga kami tumayo mga mare, pinadedi ko muna siya para nga pultang at walang moryot. Etong damit nga pala, ibinaba ko na nga lang yung may manggas niya para nga yung t-shirt na lang itong sa taas niya. Hindi ko kasi makita yung ternong pajama na itong suot niyang t-shirt. Natakpan siguro dito sa mga unan namin or mga kumot. Pagkatapos nga naka number 2 na itong baby namin, tumigil na din siya sa pagdede. Tinanggal ko na nga din sa bibig niya, paano ba naman nilalaro na nga lang niya. At nung nainip na nga siya dito sa higaan mga mare, nilabas ko na nga siya para makapagkape na nga din kami. At tingnan niyo naman talagang nagmamayabang, ayaw niya yung nakasandal, gusto niya talaga yung nakaupo siya. Etong ilong niyang to talagang lumapad ng lumapad, sumama dun sa mukha niya. Habang nga nagkakape kami dito mga mare, yan kasama nga namin si Banggel sa tabi. Nangihingi lang siya ng pandesal na dala ni Papa Choy kagabi. Katapos nga namin magkape dyan mga mare, nagyaya nga si Papa Choy na bumili ng ulam. Sakto naman may tiyanggi sa baryo. Alas 8 na nga ito mga mare, tapos nga sumama kami. Napaktahimik lang nung baby namin, nag-iisip siguro siya, baka akala niya matutusok na naman. Alas 8 na nga dito mga mare, pero napakalamig pa din ng hangin. Pagkadating nga namin dito sa tiyanggi, hindi na nga sila sumama ni Papa Choy, naiwan na nga lang sila dito sa tricycle. Anong nabili ko nga lahat yung mga binibili ko mga mare, umuwi na nga din kami kaagad. Ang ganda nga mamili ngayon mga mare, paano ba naman ay napakamura ng gulay. Kaya yung inulam na lang namin ay ginisang gulay, tapos tinornohan na lang namin ng pritong manok. Pagka-uwi nga namin mga mare, yan nga inaantok na yung baby pero pinipigilan niya. Abay wala siyang muryot sa biyahe. Talagang gustong-gusto niya yung sumasakay ng tricycle. Napapapikit na nga siya dyan pero talagang pinipigilan niya pa yung tulog niya. At nung pagdating nga namin sa bahay mga mare, hindi man siya natulog. Abay nagbabago na ata yung ugali niya. Ninilimit na lang niya yung pagtulog niya ngayon. Pagdating nga namin sa bahay, sinubukan ko siyang pinatulog pero ayaw niya. Kaya yan, inalamusan ko na nga lang siya. Pagkatapos nga siyang inalamusan mga mare, yan, pinagtummy time ko muna siya dito para magulong-gulong siya. Napakayabang pa naman ng batang to. Kala mo naman talaga yung dadala na niya yung likod niya. Pagkatapos niya nga mag-tummy time dito, nagmuryot na siya mga mare, tapos pinatulog ko lang. Nagtataka nga ako mga mare, paano ba naman pag ganitong oras, mahaba-haba yung tulog niya. Pero ngayon, umidlip lang siya ng isang oras. Tapos tinitignan niya pala yung panganay ko dito, nakaligo na nga siya ng hapon. Nitong maghapon talaga mga mare, yung tulog niya ipasaglit-saglit lang. Ewan ko lang, baka ngayong gabi mamuyat to. Diyos ko, wag naman sana. O siya mga mare,